Ito po ay nasa verse 10 and 11. Sabi po rito sa verse 10 and 11, sabi po rito ay, ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ano yung patotoong ito? Ito yung patungkol kay Kristo. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. So sa verse 11 po, sabi po rito ay, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. So ano yung tagumpay na ipinapaalala sa atin ng Panginoon? His people receive an inward confirmation. Ibig kong sabihin, ang Diyos laging nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso na ang pananampalatayang tinanggap mo na ikaw ay ligtas ka na, iko-confirm yan ng Santong Espiritu. Mismong salita ng Diyos po yan ang nagsasabi. Ano po? At sinasabi rin po sa verse 12, sabi po dito ay, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Diyos. Ibig po sabihin, His people receive a new life. Kapag ang Diyos ay nasa atin, sinasampalataya natin patuloy, lagi tayong may bagong buhay sa bawat araw, sa bawat sitwasyon. Katulad ng ating inaawat, di po ba? Yung goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing. Amen? Hallelujah. Pang-apat, para mabilis, kasi ito yung mga tagumpay na ipinangako ng Lord na kailangan nating idikdik sa ating puso, sa ating isipan na hindi natin makalimutan. His people gain answer to prayer. Kaya nga meron tayong prayer tower. Alam niyo po, dati po ang Lighthouse ay merong prayer intercessor. Meron po kami. Kaya lang po yung mga prayer intercessor na yun, nagkaroon na ng mga kanya-kanyang activities, kanya-kanyang department, kanya-kanyang gawain. Pero ito po ay establish po ulit namin sa biyaya ng Panginoon. Sabi po sa verse 15, sabi po rito, verse 15, basahin po natin, verse 15. Yamang alam natin, dinirinig nga niya tayo, alam din natin, ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Walang panalangin, hindi tinutugon ang Diyos. Kung ang panalangin mo, kaligtasan ng iyong pamilya, ipagkakaloob yan ng Diyos, maniwala ka lang. Huwag mong sasabihin sa iyo, hindi ka na magbabago, wala na akong magagawa sa iyo, pero may magagawa ang Diyos. Di po ba? Minsan tayo, tapos ng pasensya. Napapatid ang pasensya. Kumain ka ng pasensya. Ni Lord. Baka ma-diabetes ka na, may sabong matamis. Pero ang gusto ko pong ipaabot sa inyo mga kapatid, ano mang ipanalangin mo, tinutugon yan ng Panginoon. Lalo na kung sa kaligtasan, kagalingan, at kapuspusan ng Santong Espiritu. Ulitin ko po, kung ang lagi mo ipinape-pray sa pamilya, kaligtasan, kagalingan, at kapuspusan ng Santong Espiritu, tinutugon niya ni Lord. Kaya lang po, ang tugon ng Lord yan minsan, in the process of time. Kung sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok, hindi ka muna niya pupuspusin. Ikaw ay i-develop muna. Hasain ka muna. Ganon si Lord. No? Pero kung ang papanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng tren. Bigyan mo kami ng airplane. Bigyan mo kami ng bus. Yan po yung iniiwasan naman natin na panalangin na tinatawag na over-extreme of prayer. Hindi po ganon ang itinuturo ng Assemblies of God. Hindi rin ganon ang mga panalangin ng Assemblies of God. Nagpe-pray ka na magkaroon ka ng sasakyan, ang bahay mo, wala namang parking lot. Di kasama ka, sakit ang ulo ng gobyerno. Nahingi ka ng sasakyan, hindi ka naman marunong mag-drive. Di po ba?
kahit ba hindi ka marunong eh. Di po ba? Minsan, make sure na ang ating hinihingi kay Lord ay kalooban niya. Amen. Amen?